Dinipensahan ng kilalang RH Bill advocate na si Senadora Miriam Defensor Santiago ang anyay kahalagahan ng naturang panukalang batas. Isa ang Reproductive Health Bill sa 13 priority bills na tinukoy ng Malacanang kahapon. Live mula sa Senado, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, matapos ngang ituring na priority bill ng Malacanang ang Responsible Parenthood o dating RH Bill, inaasahang uusad naman agad yan dito sa Senado matapos tapusin na rin nga ngayon ni Senator Miriam Defensor Santiago yung period of sponsorship. Pero ang mismong liderato ng Senado tila malamig naman sa pagpasa ng RH Bill dito. Mga puting rosas ang inialay ng ilang pro-RH Bill advocates sa mga senador para raw isulong ang agarang pagpasa ng panukalang batas na isa sa 13 priority measures na tinukoy ng Malacanang. Sa sponsorship speech ni Senator Miriam Defensor Santiago, giniit niyang constitutional ang pagpasa ng RH Bill. Alinsunod daw ito sa mga obligasyon ng Pilipinas sa ilang international laws para maprotektahan ang kalusugan ng ina at kanyang mga anak, kabilang na ang ilang United Nations resolution. May iwasan din daw ang 11 inang namamatay kada araw dahil sa panganganak at pregnancy-related complications kung maipasa ang RH Bill dahil mas matitiyak daw ang kalusugan ng mag-ina. May iwasan din daw ang abortion. Sa isang pag-aaral noong 2008, umabot daw sa 570,000 ang induced abortion sa loob ng isang taon. Lumabas na isa sa kada 3 unplanned pregnancies na uuwi raw sa induced abortion. Under the Penal Code, abortion is a crime, and it will remain a crime under the RH Bill. In fact, one important reason to pass the RH Bill is that it will reduce abortions. The Act will provide full information to any mother on the entire menu of family planning options, making it unnecessary for the mother to resort to abortion. Bilang instrumento kontra kahirapan kapag naipasa ang RH Bill, aabot lang daw sa 3 billion pesos kada taon ang gagastusin ng gobyerno para rito, kumpara sa kasalukuyang budget para sa Conditional Cash Transfer Program na nasa 21 billion pesos kada taon. Masalimot na issue ring kakabit ng RH Bill ang sex education sa kabataan. Pero giit ni Santiago, lumabas nga raw sa isang pag-aaral sa Amerika, mas nagiging responsable ang kabataan sa pakikipagrelasyon kung nagkakaroon sila ng sexuality education. Sexuality education does not encourage promiscuity among the youth. When they're given proper education on reproductive health, young people no longer feel a need to explore other sources of information on sex. Sa Lunes, inaasahang magsisimula na ang debate sa plenaryo tungkol sa RH Bill. Mismong ang lider ng Senado, tila aminadong hindi ito agad makakalusot. It will take a full-blown debate in the Senate. Jessica, dyan naman sa Kamara ay nasa period of interpellation pa rin itong RH Bill. Pero mismong si Pangulong Aquino ang nagsabi na naipangako na raw sa kanya ng liderato ng Kamara na bago matapos ang taon ay mapagbobotohan ito. At ayon rin sa sponsors dyan sa Kamara ng RH Bill, they have the numbers at inaasahan nga na madadagdagan pa ang supporters nila lalo pat naging priority bill na nga ito ng Malacanang. Jessica? Sa Senado kaya, Ruth, alam na ba natin this early kung ano ang pulso ng ating mga senador, lalo na dun sa Senate version na tinatawag, ano? Well, si Miriam, si Senadora Santiago, well, definite pro-RH o Responsible Parenthood Bill. Yung bagong senador, si Coco Pimentel naman, kahit majority black, anti-RH daw o anti-Responsible Parenthood Bill. Dagdag natin yung isa pang sponsor, si Senator Pia Cayetano na pabor sa RH Bill. Pero meron ding mga kontra nga. Nakasama dyan sa mga kontra yung mga leaders ng Senate. Senate President Juan Ponce Enrile, Tito Soto na majority leader. Pero meron dyan na iba na pabor na may reservation. So medyo mag-iiba pa yung numbers kasi nga mismong yung Malacanang nagsusulong ng sarili nilang amendments dito. Tapos iba rin yung version ng Senate, iba rin yung version ng House. Kaya magkakaalaman pa kung magbabago yung numbers dito kung sino yung pabor at boto nga dyan sa RH Bill, Jessica. So hindi pa talaga natin alam. Tama, Jessica, lalo na yung iba na kahit naman pabor sila sa RH Bill, may reservations din sila. Kaya malalaman natin kung mababago doon sa amendments yung reservations nila, kung mag-iiba pa rin yung isip nila doon sa pagboto nila sa RH Bill, Jessica. And it looks like hindi sila boboto according to party o alliances, di ba?
Tama, tandaan natin na medyo iba yung storya dito sa Kamara na mga kaalyado ng Pangulo, yung mga pabor dito sa RH Bill dahil yan nga yung sinusulong ng Pangulo. Pero, I mean dito sa Senate, no? Pero sa Kamara, iba yung storya dyan dahil minority yung nagsusulong dyan ng Kamara and that's not going for what the President wants. Okay, at alam naman natin ang track record ng ating mga senador para daw mga independent republics yan pag bumoto, sabi nila Ruth. In the meantime, na ano na ba ang tamang acronym kasi hindi na nga reproductive health bill, no? Responsible Parenthood Bill na siya. So ano ba? RP bill? Ganun ba yun? O RP. RPB? O hindi na RH bill? Tama, kasi parang mas naging conscious yung Malacanang na hindi lang ifo-focus tungkol dito sa reproductive health yung bill na ito, and it's also about yung buong healthcare for mothers starting with with reproductive, prenatal, and even after pregnancy and after giving birth, Jessica. Okay, so from now on, it's the RP bill, not the RH bill. Maraming salamat, Ruth Cabal.